Ako si Marisol Bautista, 28 anyos, at isang simpleng guro sa elementarya sa Quezon City. Sa paningin ng karamihan, isa lang akong single mother na nagsisikap buhayin ang aking 6 na taong gulang na anak na si Kayla. Pero ang hindi nila alam, ako ay nagmula sa isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Ang apelyidong Bautista ay kasing kahulugan ng Villanueva Properties, isang higanting kumpanya sa real estate na nagkakahalaga ng mahigit 5 bilyong piso. Ngunit sa loob ng aming marangyang tahanan, ako ay parang hangin lamang, o mas masahol pa, isang pagkakamali na pilit itinatago. Nagsimula ang lahat noong 7 taong gulang ako nang madiagnose ako na may dyslexia. Para sa aking mga magulang na sina Rodrigo at Nenita, ang aking kondisyon ay isang kapansanan, isang dungis sa kanilang perpektong imahe. Mabagal, mahina ang ulo, at bobo, ito ang mga salitang madalas kong naririnig mula sa kanila, minsan ay pabulong, minsan ay harapan. Ang aking kapatid na si Carmela, na mas bata ng 2 taon, ang naging golden child. Siya ang matalino, ang magaling magsalita, ang perpekto. Habang ako ay nahihirapang magbasa, si Carmela ay laging top ng klase. Habang ako ay pinagalitan sa bawat maling baybay, si Carmela ay pinararangalan sa bawat medalya. Ngayon, si Carmela ang Chief Legal Counsel ng aming kumpanya, kumikita ng 1.2 milyon kada taon, may sariling kondo sa Keys, at laging bida sa mga social events. Ako naman, nagtatrabaho ako sa admin department ng kumpanya, sumasahod ng 35,000 kada buwan, mas mababa pa sa ibang empleyado, at nakatira sa isang maliit na apartment sa San Juan. Ang trabaho ko, taga-photocopy, taga-timpla ng kape, at taga-ayos ng mga files na ayaw galawin ng iba. Tinanggap ko ito dahil kailangan ko ng pera para kay Kayla, at dahil pinalaki akong may utang na loob sa pamilya, kahit na tratuhin nila akong parang basura. Pero may isang tao na hindi tumingin sa akin bilang tibobo. Si Lola Coring, ang aking lola at ang tunay na nagtatag ng Villanueva Properties. Siya lang ang nakakita na sa likod ng aking dyslexia ay may ibang klaseng talino. Huwag kang makikinig sa kanila, apo, lagi niyang sinasabi. Ang mundo ay hindi lang binabasa, ito ay nararamdaman at naintindihan. Pumanaw si Lola 3 taon na ang nakararaan, at simula noon, nawalan na ako ng kakampi sa pamilyang ito. Ang aking pagkabata ay puno ng mga alaala ng pagkukumpara at diskriminasyon. Tandang-tanda ko pa noong kami ay mga bata pa, tuwing pasukan, si Carmela ay laging may bagong set ng uniforme na binili sa Rustans, kumpleto mula sapatos hanggang ribbon sa buhok. Ako naman, kailangang magtiyaga sa mga pinaglumaan ng mga pinsan ko o kaya ay mga murang nabili sa Divisoria. Sayang lang ang pera kung bibili ng mahal para sa kanya, hindi naman siya nag-aaral ng mabuti, ang laging katwiran ni Mama Nenita. Masakit, pero nasanay na ako. Ang agwat sa pagitan namin ay lalong lumaki nang magkolehiyo kami. Si Carmela ay ipinasok sa Ateneo de Manila University, habang ako ay pinilit na mag-aral sa isang maliit na pampublikong kolehiyo dahil baka hindi ko kayanin ang pressure sa malalaking universidad. Sa mga family gatherings, laging si Carmela ang bida. Ipinagmamalaki ni Papa Rodrigo ang mga achievements ni Carmela sa harap ng mga tito at tita, habang ako ay nakaupo lang sa isang sulok, tahimik na kumakain, umaasang walang makapansin sa akin. Isang Pasko, hindi ko malilimutan ang nangyari sa hapagkainan. Tinanong ni Tita Gloria kung ano ang plano namin sa hinaharap. Buong pagmamalaking sinabi ni Papa, si Carmela ang magpapatakbo ng kumpanya balang araw. Siya ang may utak para palagin ang Villanueva Properties. Nang balingan ako ni Tita Gloria, sumagot si Mama bago pa ako makapagsalita, si Marisol. Ang mabuti pa sa kanya maghanap na lang ng mapapangasawa na bubuhay sa kanya. Hindi niya kaya ang negosyo. Nagtawanan ang lahat. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko ang aking mga luha. Ngayon, nakikita ko ang epekto nito kay Kayla. Minsan tinatanong niya ako, Mama, bakit po hindi tayo binibisita ni na Lolo at Lola? Bakit si Tita Carmela lang ang lagi nilang kasama sa picture sa Facebook? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa isang 6 na taong gulang na bata na para sa kanyang lolo at lola, kami ay second class na miyembro ng pamilya. Niyayakap ko na lang siya ng mahigpit at sinasabing, busy lang sila, anak. Pero sa totoo lang, ang sakit-sakit isipin na pati ang aking inosenteng anak ay nadadamay sa pagiging outcast ko sa sarili kong pamilya.
Araw-araw, gumigising ako ng alas 4 ng umaga para ipaghanda si Kayla ng baon at ihatid siya sa eskwela bago ako sumabak sa mahabang pila sa papuntang Makati. Habang siksikan at pawisan ako sa biyahe, si Carmela ay komportableng nakasakay sa kanyang air-conditioned na Toyota Fortuner, hatid ng driver. Pagdating ko sa opisina ng Villanueva Properties, hindi ako tinatrato bilang anak ng may-ari. Isa lang akong empleyado sa admin department, at madalas, mas mababa pa ang tingin sa akin kaysa sa janitor. Ang trabaho ko ay paulit-ulit at nakakapagod. Taga-photocopy ng mga kontrata, taga-sort ng mga files sa bodega, at taga-takbo kapag may kailangang ipabili si Carmela o ang kanyang mga kaibigan sa opisina. Minsan, inuutusan pa ako ni Carmela na ipagtimpla siya ng kape sa harap ng ibang empleyado. Ate, pakitimpla nga ako ng kape, yung walang asukal ha. Salamat, sasabihin niya ng may halong utos, hindi pakiusap. Nakikita ko ang awa sa mata ng ibang staff, pero naririnig ko rin ang kanilang bulungan sa pantry. Kawawa naman si Marisol, anak ng may-ari pero parang katulong lang dito. Sa halagang 35,000 na sweldo, halos wala nang natitira matapos kong bayaran ang renta sa aming maliit na apartment sa San Juan, kuryente, tubig at gastusin sa eskwela ni Kayla. Wala akong ipon. Wala akong insurance. Isang sakit lang, alam kong babagsak kami. Pero tiniis ko ang lahat dahil kailangan ko ng trabaho. At dahil pinalaki kaming may takot kay Papa, hindi ako makapagreklamo. Ang pinakamasakit na insidente ay nangyari noong nakaraang buwan. May importanteng client meeting si Papa at biglang nasira ang printer. Sa halip na tumawag ng SE, sinigawan niya ako sa harap ng mga investors. Marisol, ayusin mo to. Wala ka nang ang ambag sa kumpanya, pati ba naman simpleng printer hindi mo magawa? Namula ako sa hiya habang pinapanood ako ng mga estranghero na parang isang batang pinapagalitan. Inayos ko ang printer habang nanginginig ang mga kamay ko, pinipigilan ang luhang gustong pumatak. Pagkatapos ng meeting, ni hindi man lang siya nagpasalamat. Umalis ka na sa harap ko, lang ang sinabi niya. Iyon ang buhay ko sa kumpanyang itinayo ng aking lola. Sa kabila ng lupit ng aking mga magulang, mayroon akong isang kanlungan, si Lola Coring. Siya ang nagtayo ng Villanueva Properties mula sa wala, isang matapang at matalinong negosyante na iginagalang ng lahat. Pero para sa akin, siya ay simpleng lola na nagmamahal ng walang kondisyon. Madalas akong tumakas noon papunta sa kanyang malaking bahay sa Forbes Park. Doon, habang kumakain kami ng bibingka at umiinom ng mainit na tsokolate, tinuturuan niya ako tungkol sa negosyo. Hindi sa paraang itinuturo sa eskwela, kundi sa paraang naiintindihan ko. Hindi ka bobo, Marisol, lagi niyang ipinapaalala sa akin habang hinahaplos ang buhok ko. May dyslexia ka, pero ibig sabihin lang noon ay nakikita mo ang mundo sa ibang paraan. Nakikita mo ang mga patterns at systems na hindi nakikita ng mga taong puro salita lang ang alam. Ipinakita niya sa akin ang mga plano ng mga buildings at tinuruan akong basahin ang mga ito gamit ang aking visual thinking. Sa piling niya, pakiramdam ko ay matalino ako. Pakiramdam ko ay may halaga ako. Si Kayla ay gustong-gusto ring bumisita kay Lola. Mahilig mag-drawing si Kayla ng mga bahay, at tuwang-tuwa si Lola na makita ang mga gawa ng kanyang apo sa tuhod. Magiging arkitekto ang batang ito, sabi ni Lola habang tinititigan ang drawing ni Kayla. May dugo ng Villanueva. Bago siya nagkasakit ng malubha, may ibinigay si Lola sa akin, isang lumang kahon na gawa sa Nara. Mabigat ito at nakasusi. Ingatan mo ito, Marisol, bulong niya sa akin nang iabot niya ang kahon. Nasa loob nito ang kinabukasan mo. Pero ipangako mo sa akin, bubuksan mo lang ito kapag tunay na kailangan mo na. Kapag wala na akong magawa para ipagtanggol ka. Hindi ko naintindihan noon kung ano ang ibig niyang sabihin. Akala ko ay mga lumang alahas lang o mga litrato. Tinago ko ang kahon sa ilalim ng aking kama sa apartment, at hindi ko ito ginalaw sa loob ng 3 taon. Hindi ko alam na ang kahong iyon pala ang susi sa aking kalayaan. Dumating ang araw na kinatatakutan ko. Na-diagnose si Lola Coring na may pancreatic cancer. Mabilis ang pangyayari. Mula sa pagiging masigla, nakita ko ang unti-unting pagbagsak ng kanyang katawan. Araw-araw akong dumadalaw sa Luque sa Keith, pagkatapos ng trabaho, kahit pagod na pagod ako. Si Papa at Mama, dumadalaw lang kapag may ibang bisita,
Nagpapanggap na nag-aalala, pero rinig ko ang kanilang usapan tungkol sa mana at sa kumpanya habang tulog si Lola. Sa mga huling sandali ni Lola, hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Hindi na siya makapagsalita, pero ang kanyang mga mata ay tila nangungusap. Matapang ka, ang mensaheng naramdaman ko. Nang malagutan siya ng hininga, parang gumuho ang mundo ko. Siya lang ang kakampi ko. Siya lang ang naniwala sa akin. Ang burol ay ginanap sa La Pieta Memorial Chapels. Puno ng bulaklak at mga politiko, business partners, at mga kamag-anak na ngayon lang nagpakita. Sina Papa at Mama ay nakaitim na designer clothes, tumatanggap ng pakikiramay ng may grace and poise, parang nasa isang social event lang. Si Carmela ay abala sa pag-aasikaso ng catering. Ako. Nakaupo lang ako sa tabi ng kabaong, tahimik na umiiyak, hawak ang kamay ni Kayla. Bakit po hindi na natin mabibisita si Lola? Tanong ni Kayla. Nasa heaven na siya, anak, sagot ko habang pinupunasan ang luha niya. Nang basahin ang inisyal na testamento o the last will and testament, ilang linggo matapos ang libing, hindi ako nagulat. Lahat ng ari-arian, ang kumpanya, ang mga lupa, ang pera, ay napunta kay Papa Rodrigo. Wala akong nakuha kahit 5 duling. Si Carmela ay binigyan ng shares at posisyon. Tinanggap ko ito ng maluwag sa loob. Hindi ko naman habol ang pera. Ang gusto ko lang ay ang pagmamahal ng lola ko. Umuwi ako sa aking maliit na apartment, niyakap ang nara na kahon na bigay ni Lola, at nagdasal na sana ay nasa mabuti siyang kalagayan. Akala ko tapos na ang lahat. Hindi ko alam, nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Ika-15 ng Mayo, 2024. Isang marangyang selebrasyon ang ginanap sa Manila Hotel Grand Ballroom para sa graduation ni Carmela. Nagtapos siya sa VE College of Law with honors at pumasa sa bar exams. May mahigit 300 bisita, mga sikat na abogado, politiko, at mayayamang negosyante. Ang fame ay golden future at lahat ay kumikinang. Ako. Nakasuot ako ng simpleng bestida na binili ko sa department store. Inilagay ako sa table 28, malapit sa service entrance at kusina, kasama ang mga malalayong kamag-anak na hindi naman kilala ng pamilya. Ramdam ko ang pagiging outcast ko habang pinapanood ko ang aking pamilya sa presidential table sa gitna ng entablado. Wala si Kayla, iniwan ko siya sa yaya dahil sinabi ni Mama, hindi bagay sa bata ang event na ito, baka mag-ingay lang siya. Nagsimula ang programa. Umakyat si Papa Rodrigo sa stage, hawak ang mikropono at baka sa mukha ang pagmamalaki. Ngayong gabi, panimula niya, ipinagdiriwang natin hindi lang ang tagumpay ni Carmela, kundi ang kinabukasan ng Villanueva Properties. Nagpalakpakan ang lahat. Bilang regalo sa kanyang pagsisikap, patuloy ni Papa, ipinapahayag ko na si Carmela ang magmamana ng aming tahanan sa Forbes Park na nagkakahalaga ng 750 milyon at isang brand new Mitsubishi Montero Sport. Hiyawan ang mga tao. At higit sa lahat, siya ang itatalaga kong susunod na isihi ng kumpanya pagdating ng panahon. Habang nagpapalakpakan ang lahat at nagtataas ng champagne glasses, naramdaman ko ang pagka-invisible ko. Parang hindi ako nag-exist. Masakit pala kahit sanay ka na. Masakit makita na ang kapatid mo ay binibigyan ng mundo habang ikaw ay pinapakain ng mumo. Tumingin ako sa aking plato, pinipigilan ang luha, at nag-isip kung aalis na lang ako ng tahimik. Wala namang makakapansin kung mawala ako. Pero sa sandaling iyon, may lumapit sa aking mesa na magpapabago ng takbo ng gabing iyon at ng buong buhay ko. Isang lalaking nasa edad 60, nakabarong Tagalog at may dalang briefcase, ang lumapit sa aking mesa. Hindi ko siya kilala. Tumigil siya sa harap ko at nagtanong, ikaw ba si Marisol Bautista? Tumango ako, nagtataka. Ako si Achoy. Ramon Soriano, pagpapakilala niya. Ako ang pribadong abogado ng iyong lola Coring sa loob ng 40 taon. Naguluhan ako. Ang alam ko, ang family lawyer namin ay si Atty. Valdez. Bakit po kayo nandito? Tanong ko. Umupo siya sa bakanting silya sa tabi ko at inilabas ang isang makapal na cream-colored envelope mula sa kanyang briefcase. Ang lola mo ay nagbilin sa akin ng mahigpit na instruksyon, seryosong sabi niya. Ibibigay ko lamang ito sa iyo sa araw na ipahayag ng iyong ama na si Carmela ang magmamana ng lahat. Ngayong araw na iyon.
Nanginginig ang kamay kong inabot ang envelope. Binuksan ko ito ng dahan-dahan. Sa loob ay may isang dokumento na may pamagat na A Last Will and Testament of Corazon Villanueva. May petsang Setyembre 12, 2019, ilang buwan bago siya namatay. Mas bago ito kaysa sa will na ipinakita ni na Papa. Binasa ko ang nilalaman at halos mahulog ako sa upuan. Nakasaad doon na ipinamamana ni Lola Coring sa akin, kay Marisol Bautista, ang 51% controlling interest ng Villanueva Properties, kasama ang lahat ng voting rights. Ibig sabihin, ako ang may majority ownership ng kumpanya na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Nakalagay din na may 72-hour activation clause. Kailangan kong tumawag ng emergency board meeting sa loob ng 72 oras mula sa pagkatanggap ng sulat, may 8 oras 30 minuto fifth deadline, kundi ay mawawala ng bisa ang mana at mapupunta ito sa charity. Totoo ba ito? Bulong ko, hindi makapaniwala. Tumango si Atty. Soriano. Alam ng lola mo na aapi-apihin ka nila kapag wala na siya. Ito ang proteksyon niya sa iyo. Pero kailangan mong kumilos agad, Marisol. May board meeting sa Makalawa. Handa ka bang labanan sila? Tumingin ako sa stage kung saan nagtatawanan sina Papa at Carmela. Walang kaalam-alam na ang ibobo nilang kapamilya ay hawak na ang susi ng kanilang kapalaran. Nagmadali akong umalis sa Manila Hotel. Hindi na ako nagpaalam. Sumakay ako ng taxi pa uwi sa San Juan, mahigpit na yakap ang envelope. Pagpasok ko sa aming apartment, sinalubong ako ni Kyla. Mama, bakit ang aga mo? Okay ka lang po ba? Tanong niya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Okay lang ako, anak. May kailangan lang akong basahin. Pinatulog ko muna si Kyla bago ako umupo sa maliit naming lamesa sa kusina. Binasa ko ulit ang testamento. Paulit-ulit. Sinigurado kong tama ang pagkakaintindi ko. Ang mga legal terms ay malinaw, to him by granddaughter Marisol, whom I recognize possesses the true vision and heart of a leader. Naiyak ako. Sa unang pagkakataon may naniwala sa akin. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa kakayahan. Kasama sa envelope ang calling card ni Atty. Soriano at detalyadong instructions kung paano ipapatawag ang emergency meeting. Nanginginig ang mga kamay ko. Ako. Magpapatakbo ng kumpanya? Ako na laging sinasabihang bobo. Paano ko haharapin si Papa? Paano si Mama? Magagalit sila. Siguradong magwawala sila. Matatakot ba ako? Sa loob ng 28 taon, nabuhay ako sa takot at hiya. Pero nang tignan ko ang natutulog kong anak, naisip ko ang kinabukasan niya. Ayaw kong lumaki siyang api tulad ko. Ayaw kong maniwala siya na wala kaming karapatan sa mundo. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Atty. Soriano kahit gabi na. Attorney, itutuloy natin, sabi ko, pilit pinapatatag ang boses ko. Tutulungan kita, Marisol, sagot niya. Pero may isa ka pang kailangang gawin. Buksan mo ang kahon na ibinigay ng lola mo. Nasa loob noon ang ebidensya na kailangan natin para mapabagsak ang kasinungalingan ng ama mo. Binaba ko ang telepono at tumingin sa ilalim ng kama. Ang nara na kahon. Oras na para buksan ang huling regalo ni Lola. Kinuha ko ang mabigat na nara box at inilagay sa mesa. Gamit ang susi na nakatago sa ilalim ng lining ng box, binuksan ko ito. Ang amoy ng lumang papel at pabango ni Lola ay sumalubong sa akin. Sa loob, may ilang dokumento, isang e-thief drive, at isang sulat kamay na liham. Una kong binasa ang liham. Marisol, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay tinatangka nilang alisin sa iyo ang lahat. Huwag kang matakot. Ihanda mo ang sarili mo. Sunod kong tinignan ang mga dokumento. Ito ang original na 1,965 partnership agreement sinang Villanueva Properties. Dito nakasaad na ang key founder shares ay may permanenteng voting rights na hindi pwedeng alisin kahit anong mangyari at ang mga shares na ito ay ang ipinamana sa akin. Pero ang pinakamahalaga ay ang e-thief drive. Sinaksak ko ito sa aking lumang laptop. Isang audio file ang laman. Pinindot ko ang play. Boses ni Papa Rodrigo ang narinig ko, may petsang 2018.
Kailangan nating ipadeklara na senile o ulyanin na si Mama, sabi ni Papa sa recording. Sagabal na siya sa mga plano natin. Kung mapapalabas nating wala na siya sa katinuan, mapipilitan siyang ibigay ang kontrol sa atin. Rinig din ang boses ni Mama na sumasang-ayon. At narinig ko ang boses ni Lola, mahina pero matapang, naririnig ko kayo, Rodrigo. Hindi ako ulyanin. At hindi ko ibibigay sa iyo ang kumpanya dahil alam kong lulustain mo lang ito. Napahagulgol ako. Kaya pala minadali nila ang paglipat ng titulo noong buhay pa si Lola. Kaya pala nila pinalabas na i-confused na si Lola sa mga huling taon niya. Niloko nila ang sarili nilang ina para sa kapangyarihan. At ngayon, ginagawa nila iyon sa akin. Ang galit ay unti-unting pumalit sa takot sa puso ko. Pinunasan ko ang luha ko. Hindi na ako ang batang takot. Ako si Marisol Bautista, ang apo ni Corazon Villanueva, at kukunin ko ang para sa akin. Kinabukasan, Mayo 16 na, maaga akong kumilos. Tinawagan ko si Achoy Soriano at nagpulong kami sa Figaro Coffee sa GIS. Ipinaliwanag niya ang proseso. Kailangan natin ng kakampi sa board, sabi niya. Iminungkahi niya si Ate Perla Santos, isang matagal ng board member at tapat na kaibigan ni Lola. Tinawagan namin si Ate Perla at pumayag siyang makipagkita. Nang ipakita ko sa kanya ang mga dokumento at iparinig ang recording, namutla siya sa galit. Alam kong may kalokohang ginagawa ang ama mo, pero hindi ko akalain na aabot sa ganito, sabi niya. Tutulungan kita, Marisol. Ako ang maghahain ng petition para sa emergency board meeting. Agad kaming pumunta sa opisina ng corporate secretary para i-file ang notice. Nagulat ang secretary nang makita ako kasama si Ate Perla at Adoy Soriano, pero wala siyang nagawa dahil valid ang aming request. Itinakda ang emergency meeting sa Mayo 18, ganap na ika-6 ng gabi. Ito ang huling araw bago mag-expire ang activation clause. Ang sumunod na 2 araw ay parang impyerno sa bagal. Nag-leave ako sa trabaho. Naghanda ako ng isusuot, hindi ang usual kong uniform, kundi isang maayos na business attire na binili ko gamit ang natitira kong savings. Nag-practice ako ng sasabihin sa harap ng salamin. Ako si Marisol Bautista. Ako ang may-ari. Paulit-ulit. Si Kayla, nakaramdam siguro ng tensyon, ay lumapit sa akin at nag-abot ng drawing. Para sa'yo po, Mama. Big house. Para manalo ka, sabi niya. Niyakap ko siya. Ito ang aming good luck charm. Handa na ako. Mayo 18, ika-6 ng gabi. Dumating ako sa Villanueva Properties Building sa Makati. Kasama ko si Atty. Soriano. Pagpasok namin sa boardroom, nandoon na ang lahat ng board members, kasama sina Papa, Mama at Carmela. Gulat na gulat sila nang makita ako. Anong ginagawa mo dito, Marisol? Bulyaw ni Papa. Huwag mong sabihing magsiserve ka ng kape ngayon. May meeting kami. Tumayo si Carmela at lumapit sa akin, nakapamiwang. Ate, hindi ito lugar para sa'yo. Umuwi ka na. Nakaka-distract ka sa mga seryosong usapan. Nagtawanan ang ilang board members na loyal kay Papa. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Ate Perla na tumango bilang senyales. Hindi ako nandito para magtimpla ng kape, kalmado kong sagot, bagamat kumakabog ang dibdib ko. Nandito ako para bawiin ang kumpanya. Tumahimik ang buong kwarto. Inilabas ni Atty. Soriano ang orihinal na 2019 last will and testament at inyabot sa corporate secretary. Ito ang huling habili ni Doña Corazon Villanueva, pahayag ng abogado. Dito nakasaad na si Marisol Bautista ang nagmamay-ari ng 51% controlling interest ng kumpanya. Namutla si Papa. Imposible yan. Fake yan. Ang nanay ko ay wala na sa tamang pag-iisip noong 2019. Minanipula ninyo siya, sigaw niya. Sumabat si Carmela, may dyslexia si ate. Baka hindi niya naiintindihan ang binabasa niya. Paano siya magpapatakbo ng kumpanya kung simpleng memo hindi niya maintindihan? Tama na ang excuses, sabi ko ng matatag. May isa pa akong ipapakita. Inilabas ko ang e-zip drive at isinaksak sa projector laptop. Pinindot ko ang play.
Ang boses ni Papa ang umalingaw sa buong boardroom, malinaw at dinig ng lahat. Ang recording kung saan tinawag niyang isenile si Lola at nagplano kung paano agawin ang kapangyarihan. Nakita ko ang reaksyon ng mga board members, gulat, pandidiri at galit. Hiyang-hiya sina Papa at Mama. Si Carmela ay napaupo, hindi makapagsalita. Ito ang pruweba na tinangka ninyong dayain ang founder ng kumpanyang ito, sabi ko. At ito rin ang pruweba na nasa tamang pag-iisip si Lola nang gawin niya ang will na ito. Sinuri ng legal counsel ng kumpanya ang testamento. Matapos ang ilang minutong katahimikan, nagsalita siya. Authentic ang dokumento. Ito ay notaryado at rehistrado. Ang 2019 will ay nagpapawalang bisa sa lahat ng naunang testamento. Si Ines Marisol Bautista ang bagong majority shareholder. Traidor ka, sigaw ni Papa, akmang susugod sa akin pero pinigilan siya ng security. Walang hiya kang anak. Matapos kitang buhayin. Hindi ako traidor, Papa, sagot ko, diretso sa mata niya. Ibinabalik ko lang ang kumpanya sa prinsipyong itinuro ni Lola. Agad na nag-motion si Ate Perla ng T-vote of confidence laban kay Papa bilang si. Ang resulta, 7 bawas 4 pabor sa pagtanggal sa kanya. Inalis si Papa sa pwesto effective immediately. Si Carmela ay tinanggal din bilang Chief Legal Counsel dahil sa conflict of interest. Tapos na ang pagpapahiya ninyo sa akin, sabi ko sa kanila habang ini-escort sila palabas ng boardroom. Sa sandaling iyon, hindi na ako ang ibobong anak. Ako na ang boss. Pagkatapos ng meeting, hinarap ko sila sa hallway. Wala na ang mga board members, kami na lang pamilya. Walang utang na loob, sigaw ni Papa, pulang-pula ang mukha. Pinalaki ka namin, pinakain tapos ganito igaganti mo. Umiiyak si Mama Nenita, nagpapaawa. Marisol, anak, ginawa lang naman namin ang tingin naming tama para sa iyo. Alam naming mahihirapan ka magpatakbo ng negosyo dahil sa kondisyon mo. Prinotektahan ka lang namin. Doon na ako sumabog. Lahat ng sakit ng 28 taon ay lumabas. Prinotektahan? O ikinahiya? Kailan ninyo ako tinrato bilang anak? Kailan ninyo ako tinanong kung kumusta ako? Si Carmela lang ang anak ninyo. Ako. Katulong lang ako sa paningin ninyo. Tumulo ang luha ko, pero hindi dahil sa lungkot, kundi sa galit. Tama para sa akin. O tama para sa inyo. Hindi ninyo ako kailanman minahal. Sinubukan akong lapitan ni Carmela. Sorry. Natakot lang ako kay Papad. Mahina niyang sabi. Natakot ka? O nag-enjoy ka sa atensyon, sagot ko. Huwag muna ngayon, Carmela. Tinalikuran ko sila. Naglakad ako palayo habang tinatawag pa rin ako ni Papa. Sumakay ako ng taxi pa uwi sa San Juan. Pagdating ko, tulog na si Kyla. Niyakap ko siya at umiyak ako ng umiyak. Pero iba na ang iyak na ito. Iyak ng paglaya. Wala na ang bigat sa dibdib ko. Tapos na ang pagtatago. Lumipas ang ilang buwan. Agosto 2024, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Carmela. Gusto niyang makipagkita. Pumayag ako sa Luneta Park, neutral ground. Payat siya at mukhang pagod. Wala na ang yabang niya noon. Ate, sorry, panimula niya. Inamin niya na ang pagiging golden child ay parang kulungan din napakataas ng expectation sa kanya, bawal magkamali. Inggit ako sa'yo noon kasi malaya ka. Walang pressure sa'yo. Kaya siguro naging masama ako para patunayan na karapat-dapat ako sa atensyon nila. Nakinig lang ako. Hindi ko pa siya kayang patawarin ng buo, pero naintindihan ko siya. Dahan-dahan, Carmela. Hindi mabubura ng isang sorry ang lahat, sabi ko. Pumayag kami na subukang ayusin ang aming relasyon paunti-unti. Noong Setyembre, si Mama naman ang bumisita sa apartment. Umiiyak siya. Patawarin mo ako, Marisol. Nasilaw ako sa sasabihin ng ibang tao. Mas inisip ko ang imahe natin kaysa sa nararamdaman mo. Tinanggap ko ang apology niya, pero sinabi ko na kailangan ko ng espasyo. Hindi na maibabalik ang dati, pero pwede kaming magsimula ng bago, sa distansya muna. Si Papa? Hindi siya nagparamdam. Nabalitaan ko na lang na nasa probinsya na siya, nagmumukmok. Ang pride niya ay hindi niya kayang lunukin. Okay lang sa akin.
Ang mahalaga, hindi na niya ako masasaktan. Nobyembre 2024. Lumipat na kami ni Kayla sa isang maayos na bahay sa Quezon City, malapit sa school niya. Hindi mansyon tulad ng sa Forbes, pero tahanan ito. May sarili ng kwarto si Kayla na puno ng art supplies. Ako na ngayon ang Director of Sustainable Development sa Villanueva Properties. Hindi ko kinuha ang FP position agad, inilagay ko muna si Mang Ernesto Cruz, isang trusted veteran, bilang interim CEO habang nag-aaral ako. Ang sweldo ko ay sapat na sapat, 250,000 kada buwan plus dividends. Si Carmela, bumalik siya sa kumpanya pero sa mas mababang posisyon para matuto ng humildad. Siya ngayon ang nagre-report sa board na ako ang nagkokontrol. Ang mansyon sa Forbes Park ay ibinenta namin at hinati ang pera sa pagitan ni Papa at Mama para sa kanilang retirement. Sa sala ng bago naming bahay, nakasabit ang malaking portrait ni Lola Coring. Tuwing tinitignan ko ito, napapangiti ako. Ang tunay na mana ay hindi ang pera o ang kumpanya. Ang tunay na mana ay ang key permission na ibinigay niya sa akin na huwag nang humingi ng approval sa mga taong ayaw magbigay nito. Tinuturuan ko ngayon si Kayla na ang pagiging iba ay hindi kahinaan. Different doesn't mean less, anak, lagi kong sinasabi. Habang pinapanood ko ang paglubog ng araw mula sa aming terrace, hawak ang kamay ng aking anak, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ito ang tagumpay. Ito ang hustisya.